Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong updates na naman ang gagawin natin ngayon. Heto, pag-uusapan natin itong mga trending ngayon na mga issues, no? Bago mag-election, no? I think bukas, election na bukas, no? So, good luck na lang kung sino ang mananalo. But before that, pag-usapan natin itong ilang ng mga nagtitrending. Itong si Vice President Inday Sara Duterte, no? Itong picture na ito. May revelasyon po itong si VP Sara patungkol po dito kay Congressman Luis Tro. Okay? Matindi po ang mga revelasyon ni VP Sara. Meron pala itong utang sa kanyang husband. Mamaya itatalakay natin ito. Babasahin natin ito tapos meron tayong video na ipapakita na mismo si VP Sara ang nag-speech, nagkwento sa istorya na ito. Okay? Pagkatapos nating basahin itong nagtitrending na pinost ng politiko. Okay? Pangalawa nating pag-uusapan ay ito nga, si Nograles, no? Si Migs Nograles. Ito yung magiging kalaban po ni Paulo Pulong Duterte, no? Kinundinan niya, no, ang fake news raw na kumakalat na survey. Kung makikita mo doon sa survey, nangunguna si former President Duterte at sobrang layo po ang percentage ni Duterte at ni Nograles. Tapos yung kay Migs Nograles naman, ang layo rin, no, compared to Paulo Pulong Duterte. Naniniwala po itong si Nograles na fake news raw yun. Nakakatawa nga eh. Ay nako. Sa tingin niya imagine that one, sa tingin niya fake news yun. Naniniwala siya na mas malaki pa ang kanyang rating na survey, no? Mas popular. She believe na sila yung mananalo. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Trip yan ni Nograles. Wala tayong magagawa, di ba? Trip niya yan eh. Okay? So, alam mo namang very obvious na, di ba? Sige, trip niya yan. Hayaan na natin. Ito. Si Ping Lacson, itong si Tito Soto at itong si Erwin Tulfo, nire-respeto raw nila itong desisyon ng INC, no? Iglesia ni Cristo, na hindi sila inendorso. Kung hindi kayo inendorso, wala tayong magagawa dyan, di ba? Nire-respeto raw nila. Okay, mamaya, konting reaction dyan. Kasi, wag tayong magpadala sa kanilang mga ganyang pahambol-hambol, ha? Sige. Eto, walang tigil na pagtatanggol at bumabanat itong si Attorney Claire Castro, no? Ipinagtanggol niya itong si Bongbong Marcos, ang kanyang amo, na sa komentaryo po ni Vice President Inday Sara Duterte na tayong taong bayan ay nagkamali sa pagboto kay BBM, which is totoo naman eh. Claire Castro, totoo naman. Pero si Attorney Claire Castro hindi papayag, di ba? Hindi siya papayag doon. Kailangan ipagtanggol niya si Bongbong Marcos sa mga banat ni Vice President Sara. Okay? So, pakinggan natin itong resback rin ni Attorney Claire Castro at sabay-sabay tayong mag-react at pagtawanan natin. Okay. Mamaya pag-usapan natin 'yan. At ito, no? Si VP Sara, no? Itong video na ipapakita ko sa inyo, itong last na topic natin, ay video ito na si Vice President Inday Sara Duterte nagpakita siya sa isang mall, okay? Nagpakita siya sa isang mall tapos nakakakilabot kasi po grabe yung reaction ng mga tao. Nagsisigaw,
at grabe yung suporta. Okay? Hindi na in-expect yun na pumunta si VP Sara. Tapos, ayun na, nagkagulo na ang taong bayan kasi para silang nakakita ng rock star o isang idolo nila, no? Ganyan kamahal si VP Sara ng mga taong bayan. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan nating araw na ito. Pero bago ang lahat, guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphones ay ma-notify kung meron tayong bagong uploads, bagong mga breaking news, o kung nagla-live ang ating channel mismo, malalaman po ninyo. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Ayan. So, while we are vlogging, explaining, no? Kapi-kapi muna tayo, guys, ha? Kapi-kapi. Ayan, oh. Parang si Kiko ba? Hindi dumadampi yung labi sa sabaw. Ito. Unahin muna natin itong binalita ng politiko, no? Sabi dito sa caption, no? Magbayad ka naman muna ng utang mo. Sinong may utang? Sabi dito, Vice President Sara Duterte publicly criticized Batangas 2nd District Representative Gervil Luistro during a campaign sortie in Bauan. I hope I pronounce it well. Bauan, Batangas, over an alleged unpaid legal debt involving Duterte's husband, lawyer Mans Carpio. Kasi yung husband po ni VP Sara ay isang lawyer. Okay? In her remarks, may utang, itong si Luistro may utang di umano dito sa asawa ni VP Sara. Okay? Yan ang klaro. In her remarks, Duterte revealed that Luistro once sought legal help from Carpio. Meaning to say, itong si Luistro, no? I don't know kung ito, yung husband po ni Luistro ay nagpatulong ng legal help, no? Sa asawa po ni VP Sara. Okay? Patungkol po ito sa isang rape complaint. Okay? So, hindi biro itong trabaho na ito, no? So, meaning to say, ang husband nitong si Luistro ay, ang lawyer niya ay yung husband ni VP Sara. Okay? Klaro yun. Okay. But, despite the case being resolved, meaning to say, natapos. Meaning to say, siguro, nanalo sila sa kaso, no? Sa tulong ng husband ni VP Sara. Duterte claimed that Luistro failed to pay the agreed legal fee of 8 million. Deng, deng, deng. So, binuking po ni VP Sara na hindi po nagbayad ang husband ni Luistro sa husband ni VP Sara. Okay? Hindi nagbayad. Pero kung makikita mo yung video, no, namimigay ng pera tapos tinatapik yung dito. Sabi nga ni Banat Bay, Santo Mama. Ang dami palang pera ninyo, Luistro, pero hindi nyo binayaran ng 8 million. Maraming nagsasabi, bakit 8 million? Ang laki-laki. Ganyan talaga.
No, hindi man biro yan ng, kasi especially if high profile yung case, mahal talaga yan. Di ba? Ngayon na naabsuelto siguro, meaning nanalo siya sa kaso, kinalimutan na yung talent fee. Shall we say, hindi na lang talent fee. Kinalimutan yung professional fee. May tao talagang ganyan. Ako ano ang reaksyon ko dyan? Kung pagbabasihan nyo, kung totoo man na itong sinasabi ni Vice President Sara Duterte, kung totoong hindi sila nagbayad, how much more kung sila po ay naluklok sa gobyerno? Diba? Kung marunong silang hindi magbayad, marunong, posible ring ganyan rin ang gagawin nila sa atin. Kayong mga constituents ni Luistro. Diba? Kung pinagloloko nila si Duterte, si Carpio, posible rin na yun rin ang gagawin nila sa kanilang constituents. Diba? Ang tanong, dapat ba silang iboto? Na may background? Akala mo kung sino, di ba? Kung makabatikos sa mga Duterte dyan sa Tuwadcom, kung makapagbatikos sa confidential funds ni VP Sara, akala mo walang utang na 8 million? Yun ang ipinagtataka ko, no? Buti nga si VP Sara, ngayon lang niya ito ibinulgar. Hindi nga niya ito sinabi dati, di ba? Kasi right timing, tama ito. Talagang mabubulgar itong si Luistro dito. Wag mong sabihin nagsisinungaling itong si VP Sara kasi I know for sure na itong mga attorney, okay, itong mga abogado, meron yang mga kasulatan. Okay? Magpipirma yan na meron kang ako ang magiging abogado mo, no? Considering that you will pay 8 million whether manalo o matalo. Meron yan. So, hindi siya makakalusot dito. Alangan naman si VP Sara magawa siya ng kwento. Di ba? So, I believe, in my personal view, no, totoo itong sinabi ni VP Sara. Sabi dito, ilang beses siningil ay hindi nagbayad. Grabe. Ilang beses ka na pala siningil, hindi ka nagbayad, no? Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Correct. Di ba? Dapat ba nating pipiliin itong mga taong ito? Di marunong magbayad. Di ba? Tinatakbuhan ang utang. Kunwari walang nangyari. Ay, nako. Diba? Alam ko sa mga viewers ko dito sa Donmar TV, alam kong makaka-relate kayo dito sa sinabi ni VP Sara, diba? Yung mga may utang dyan. Diba? Yung mga inuutangan rin na hindi na binabayaran, na makaka-relate kayo dito, diba? Ang sakit-sakit. Ay, grabe. Sabi pa dito ni VP Sara, magbayad ka naman muna ng utang mo. May pera naman pala eh. Nasaan yung pag ganon? Amen. 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 Grabe. So, ayan baka akala niyo na gawa-gawa lang ito ng politiko. Heto yung video niyan patungkol sa sinabi ni VP Sara. Panoorin natin para ibulgar natin itong mga taong to. Play. Yung tipo ng tao na nagkamali tayo na piniling representante ng ating distrito. Hindi masyado maganda ang audio so listen carefully na lang sa sinabi ni VP Sara, word by word. Di po ba yung asawa ay may case?
Imagine ha, yung husband ni VP Sara talaga yung provider, meaning siya yung naghahanap buhay sa kanilang pamilya. O sige, pagdating natin ito. O tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses siningil ay hindi na bayad. Ilang beses raw siningil pero hindi nagbayad. Grabe. Luistro, sagutin mo ito, ha? Luistro, hello, sagutin mo itong sinabi ni VP Sara. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Okay, alam ko, abogado din ako, dumaan din ako sa practice. Hindi na nila nakabayad lahat. Ang sasabihin niya, oh, ito attorney, meron akong konti. Ito na muna. Pag may kapera ako sa susunod, bibigay ko ako. Oh, susunod na buwan, Ang ibig sabihin ni VP Sara, no, na kahit raw nagbibigay ng kaunti, no, kasi 8 million eh. Alam naman natin, yung 8 million malaki yon. Kahit nagbibigay siya ng 100,000 ngayong, like for example, 100,000 for this month, pagkatapos ng dalawang buwan, another 100,000, kahit gano'n na lang yung ginagawa nila ba? Yung parang installment lang. Pero hindi. Grabe naman yan, VP Sara. Ang kakapal naman ng muka nila. Grabe. konti po. Ito lang po muna kayo. Hindi ito, hindi talaga eh. Kunwari, wala. Sabi ba, hindi talaga eh. Wala talaga eh. Parang, imagine ha, pagkatapos na-resolve yung kaso ha, pagkatapos iniwanan na, ang kakapal ng muka. Meron talaga mga taong ganyan, no? Yung pagkatapos mong tinulungan, binabaliwala ka na. Example dyan, yung husband ni Luistro. Ganyan sila. Tapos, nakikita ko, namimigay niya. Klaro kasi yung video eh. Magbayad ka naman muna ng utang mo. Grabe tong Bulgara ni VP Sara, no? Ito yung tipong politician, si VP Sara, na hindi mo pwedeng siya, easy lang sa kanya na makatira kasi wala silang maibabato kay VP Sara eh. Wala silang maibabato sa mga Duterte. Kasi malinis ang mga Duterte. Eh sila, booking sila dito. Ako ang ina, ako ang pare. Ako ang pare. Ako ang ina, ako ang pare. Ako ang ninang, ako ang pare, ako ang ninang, ako ang pare. Walang iba kundi si Luistro. Yan yung sinabi ni VP Sara na binanatan rin ni Attorney Claire. Na sabi niya, nagkamali tayo ng pagpili ng presidente, which is totoo naman, di ba? Oo. Diba? Diba? Ganyan ang klase ng pagkakamali namin. Kaya, ngayong darating na Lunes, meron tayong pagkakataon na itama ang mali. At yun ay ang pagpili kay Congressman Ryan Abu.
Yan yung mga minention niya ha, dyan. Ano mo, yung mga kalaban po ni Luistro dyan sa kanilang lugar, no? Take note sa sinabi ni VP Sara ha, para matalo yan sila. Ibalik natin sa Kongreso na 9 years napakaganda ng track record naging Deputy Speaker. At sabi ko nga, pwede maging Speaker, di ba? Bakit hindi? Diba? Ihahatid natin lahat doon sa Kongreso, buong Pilipinas. Hatid natin, ito po ang aming piniling speaker. Kami po ang taong bayan. Yan. Hindi mo ka palabas! Dahil uwi mo, i-check mo na. Wala ka naman pinakuha na utang. Hindi pala iba. Meron tayong pagkakataon na itama ang mali. Kaya gawin natin yun. Hindi lang yung pagiging sa representante natin, kaya yung tatlong sinabi ko una na, napaulit-ulit natin na pagkakamali, hindi lang mga botante, kada eleksyon. Baka pa, sigurado ako, meron tayong nakikita tunay na pagbabago. Okay, so yun po ang full speech ni VP Sara patungkol po kay Luistro. Okay? So, mag-comment kayo nang humusga dyan. Okay, punta tayo dito kay Nograles. Ito yung sinabi ni Nograles. Kalaban rin ito ng mga Duterte sa Davao City. Ito yung sinabi sa Politico. PBA Party List Representative Margarita Ignacia Nograles Almario. Ang taas naman ang pangalan mo. Ito. Sabi ni Nograles na kinundina niya, no? She condemned the circulation of a fake Pulse Asia survey in Davao City, warning that it could be an attempt to manipulate the results of May 12 elections. Kasi ganito yan. Kumakalat yung survey na nangunguna po si Paulo Duterte sa bilang sa congressman. Dito naman sa mayor, nangunguna si former President Duterte. At hindi lang yan ordinaryong nangunguna ha. Talagang sobrang mataas yung gap na percentage rating. Yung pangalawa, siya si Migs Nograles at itong kapatid niya yung Nograles ng isa, no, na magiging kalaban ni Tatay Digong bilang mayor. Sobrang layo po ng gap, no? Nakalimutan ko yun, basta nag 80 plus rating sila ni mga Duterte. Sila nandyan lang sa mga 8 2 ganyan. Sobrang bababa talaga. Okay? Yun ang kumakalat, no, sa social media. Yun ang rating. Ako naman, nung nakita ko yun, sabi ko, malakas talaga yung mga Duterte. No question about it. Pero sila, ayon sa kanila, yung survey na yun, fake news raw yun, fake news. Kasi, para sa kanila, magmamanipulate ito sa resulta ng May 12. Hindi sila naniniwala. Sabi ko sa sarili ko, ganyan na ba kayo ka-confident, mga Nograles? Ganyan kayo ka-confident na sa tingin ninyo mananalo kayo sa mga Duterte? Uy, Nograles, sabihin ko sa inyo, wake up. Wake up, girl. May lamok pa, yan ang sabihin ko sa inyo. Magising-gising nga kayo. It's very obvious na matatalo na kayo, eh. Sa tingin ko nga, alam nyo yan, eh.
Di ko nga alam kung bakit may confidence pa kayo. Bakit ba? Nagtatanong lang malaki ba ang budget sa inyo dyan? Malaki ba ang bigay ni Tambaloslos para tumakbo kayo? Di ba? Naalam naman yung matatalo kayo eh. Yung tataka lang talaga ako bakit ganyan sila ka-confident. Sabi pa nga ni VP Sara, huwag kayong maniniwala doon sa mga politiko na idadaan lang sa mga sayaw-sayaw. Ang naalala ko tuloy kay Nograles, yung si Raul Manuel. Sumayaw. Parang may kahawig silang sumayaw ni si Raul Manuel. Ito lang yung ma-advise ko sa inyo mga Nograles Kung matatalo man kayo, no? Tanggap-tanggap rin pag may time. Tanggapin nyo rin. Okay? So, yun po sila Nograles. Wala tayong magagawa sa kanila kasi yun ang paniniwala nila. Ito naman, no? Itong si Ping Lacson, Tito Soto at itong si Erwin Tulfo, no? Ay nirerespeto nila ang Iglesia ni Cristo na hindi sila inendorso. Nirespeto nila. Bakit? Nag-expect kasi kayo eh. Alam niyo sa totoo lang, no? Ang mga Iglesia ni Cristo po, no? Ay sagrado po ang kanilang mga desisyon, no? Especially ang kanilang leader. Hindi yan nagde-decide ng mga politiko na yung mga balimbing, yung mga kung sino yung malakas, doon ka pupunta. Hindi po ganyan ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo po ay doon sila sa mga kandidato na sa tingin nila magiging peaceful po, no? Kasi yun naman talaga ang layunin ng Iglesia ni Cristo eh. Peaceful ang bayan ng Pilipinas. Okay? Dito sa balita na ito ng politiko, alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial candidates Vicente Soto III, Panfilo Lacson, and Erwin Tulfo respect the decision of the Iglesia ni Cristo not to endorse them in the May 12 elections. Alam nyo, sa totoo lang, no? Sa mga kumakalat ngayon na mga post ng Iglesia ni Cristo, meron kasing mga nagpo-post na ito yung mga sinuportahan ng Iglesia ni Cristo, ito yung mga tao. Okay? Alam niyo, sa totoo lang, ang Iglesia ni Cristo po, ito sariling paniniwala ko lang. Ang Iglesia ni Cristo po ay tahimik lang yan sila. Hindi yan sila yung tipong religious group na maingay. Okay? Sila po, tingnan nyo yung rally nila noon, di ba? Nandun si Marcoleta. Wala silang kinakampihan. Pero obviously, ang ini-emphasize nila doon ay yung iwasan yung away politika. Kasi it divides the nation. Yun ang focus eh. Di ba? Pero, nung nagsalita na si Rodante Marcoleta, no? Representative Rodante Marcoleta, diyan natin malalaman kung ano po ang panig ng Iglesia ni Cristo. Kasi bakit nila hinahayaan itong si Representative Rodante Marcoleta na ibulgar niya ang mga kabalastugan ng ginagawa ng House of Representatives? Di ba? So meaning to say, galit po ang Iglesia ni Cristo sa mga ginagawa ng Kongreso. Galit sila. Sino ba ang leader dyan sa Kongreso? Walang iba kundi si Romualdez. Sino ba si Romualdez? Pinsan ni Bongbong Marcos. So kung yan ay ipagdikit-dikit mo yung
analysis na yan, meaning to say, ang Iglesia ni Cristo po, ayaw po sa grupo ng Bongbong Marcos. So, that's the main reason. Lacson, Soto, at Erwin Tulfo, kaya hindi kayo inendorso. Kasi, nakalinya po kayo sa mga administrasyon ni Marcos. Hindi pa ba malinaw yun sa inyo? Hindi, di ba? Malinaw yun. Malinaw yun. So, I'm not saying na ang Iglesia ni Cristo, si Duterte po ang suportahan nila. Okay? Kasi yung mga kumakalat na mga post nila ngayon sa Iglesia ni Cristo, hindi ko naniniwala dyan. Okay? Parang merong ding takbong ng propaganda niyan para, ang Iglesia nga, ito na yung mga sinuportahan. Hindi ko maniniwala dyan. No? Alam ko, meron silang united yan sila. Pero I think maybe I will be wrong, pero sinasabi yan sa loob ng simbahan nila. Hindi nila yan ibinulgar sa social media. Okay? So, to make the conclusion, hindi ko sinabi na Duterte ang kanilang sinuportahan. Hindi ko alam kung ano ang sabi ng kanilang leader ng iglesia. Pero, I am very sure na I am 100% sure na ang INC ayaw nila kay Bongbong Marcos at yung mga kaalyado. I am sure of that. That's my own opinion, no? Kung sabihin nyo, mali ka doon, Mar, wala na tayong magagawa dyan. That's my own analysis and opinion. Okay? So, that answers your, kung baka magtataka kayo, Lacson, Soto, at Erwin Tulfo, nakalinya kayo kay Bongbong Marcos, kaya hindi kayo inendorso. Okay? So, yun po ang comment natin dyan. Ito, panoorin natin itong si Attorney Claire, no? Ipinigtanggol itong si Bongbong Marcos kasi nagko-comment na itong si VP Sara na sabi ni VP Sara sa mga campaign na nagkamali talaga ang Pilipino sa pagpili ni BBM. Pero rumesback si Attorney Claire dito. Ito, panoorin natin. Bumuelta ang palasyo sa iginiit ni Vice President Sara Duterte na pagkakamali raw ng pagboto kay Pangulong Bongbong Marcos. Which is true, di ba? Kasi mismo si VP Sara, nabudol siya sa kanyang running mate Bongbong Marcos. Huwag na tayong magbulahan Binoto natin si Bongbong Marcos dahil kay VP Sara. Nagkamali siya ng pag-decide si VP Sara, hindi tayo rin damay rin. Yun ang katotohanan. Pero si Attorney Claire Castro, hindi niya gets yun. Iba ang kanyang answer. Bumanat siya. Kasi default naman di ba? Yan naman talaga ang trabaho niya. Hinire siya dyan na PCO para bumanat. Hindi niya alam na ang mga banat niya nakakatawa. Pinagtawanan ka lang namin Attorney Claire, kung akala mo nakapuntos ka sa mga banat mo sa mga Duterte, hindi. Nakakatawa ka lang. Pinagtawanan ka lang ng mga vloggers At hindi raw mga Duterte ang problema. Pati nga yung reporter sa loob, yung si Eden ba yun, no? Lagi siyang binibira doon napahiya na nga siya yung tungkol sa 7 pesos per kilo na big. Katata. Kawawang-kawawa talaga si Claire. Ng Pilipinas. Berada ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, baka raw ang sarili ng bise ang tinutukoy niyang maling binoto. Nabanggit kasi ni Castro ang ilan sa mga problema ng DepEd na hindi raw Sabi ni VP Sara, nagkamali tayo kay Bongbong Marcos. Siya naman, hindi niya direktang sinagot yun. Ang kanyang banat naman, DepEd. Wala na si Bongbong Marcos dyan sa DepEd. Huy! Ay, naku. Ito lang, to make the long story short, kung may nagawa mang corruption o kamalian si VP Sara dyan sa DepEd, bakit hindi siya kinasuhan? May ebidensya ba kayo?
Wala naman. Sabi ng COA, malinis si BP Sara. Alam mo, Atty. Claire, hindi ka na paniniwalaan ng taong bayan. Yung 7 pesos mo nga, booking ka na dun. How much more dito? Posisyonan ni VP Sara noong siya ay kalihim ng ahensya. Kabilang dyan ang higit 1 milyong laptop na na-stock sa warehouse noong 2021. Yan naman ang banat niya, yung laptop naman. Galing, ang galing talaga. Ay, naku. Hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Binanggit din ni Castro ang nabawi na 65 billion pesos na pondo ng ahensya mula sa mga umano'y Go students. Meron din pong Talagang sinulat niya yan lahat. Nag-research siya kung paano babanatan na hindi niya alam, na-solve na yan lahat. nabisto patungkol po doon sa Alam mo, Atty. Claire, no, kung sa kung sa cellphone ka pa, no, obsolete na yung OS mo operating system. Yung mga issue na yan, tapos na yan, sinagot na yan lahat ni BP Sara. Wala ka na. Kasi, madali lang yan. Wala na kasing maibanat Wala na silang maikasira kay VP Sara. Di ba? So, paulit-ulit na lang. O, tingnan nyo. Umiikot lang yan confidential funds. Di ba? Impeachment, confidential funds. Ganun lang yan, umiikot. Pero dito, kay BBM, ang dami. Di ba? Ang daming GAA, flood control projects, 20 pesos per kilo na bigas, yung bridge na humupa, yung build better more, ano pa, yung bahay na 1 million every year. Wala, lahat budol. Pero sila, confidential funds. Impeachment, confidential funds. Impeachment, kakasuhan natin, grave threat, ganun. Ay, naku. those students na may halaga pong na-recover na 65 million. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. So magaling ka na dun. So, hindi po ba siya ang problema ng bansa or isa sa mga problema ng bansa? Actually, Claire, ikaw yung problema ni Bongbong Marcos. Bumaba yung rating. Ay, nako. Sa totoo lang ako, gusto ko nga na nandyan lang si Claire sa PCO kasi kung wala na si Claire Castro dyan sa PCO, wala na tayong babanatan, di ba? Maganda rin yung nasa Claire. Ito, Atty. Claire ha. Sa lahat ng paninira nila kay VP Sara, sa confidential funds, impeachment, di ba? Kung si Bongbong Marcos ang pumupunta sa mga campaign rally, magtataka ka bakit ang boring ng tao. Walang spirit, no? Walang emosyon ang tao, kumakaway nga, pumalakpak, pero parang dry. Hindi mo talaga makikita na excited yung tao. Hindi mo talaga makikita na niyayakap siya ng tao, mahal siya ng tao. Hindi ka talaga, ito honest observation ko ito. Pero bakit pag si BP Sara? Hindi planado Duda ko rito may binili lang siya sa mall. Nakita siya ng mga tao. Tingnan nyo ang reaksyon ng taong bayan. Tingnan nyo. Ayan, sumisigaw na ng Duterte. Tingnan nyo dyan, nakakilabot. Pumunta lang siya sa mall. Sino bang mag-aakala na meron kang supporters dyan inside the mall? Kung si BBM yan, hindi yan sisigawan. Didmahin lang yan. Di ba? Kung si Bongbong Marcos ang pumunta sa mall, tingnan nyo. Nung pumunta siya doon sa Vatican, doon sa Italy. Italy ba yun, di ba? Israel, Italy, yung sa Vatican.
wala raw ni isang Pilipino na nagpa-picture sa kanya. Imagine that one. Pero eto, sa mall, this is unplanned. Surprise lang ito na pumunta siya sa mall. Pero eto yung pagtanggap nila kay VP Sara. Panoorin. Imagine ha, nasa mall yun sumisigaw. So, very obvious guys, very obvious na kapag tatakbo ito sa 2028, mananalo talaga ito si VP Sara. And I hope si VP Sara ay tatakbo rin, no? At I really believe na ngayong Monday election, mananalo ang Duterte. Dahil lagi yang ini-endorso ni VP Sara. Pinakikinggan ng taong bayan kung ano yung mga sinasabi ni Tatay Digong at ni VP Sara. Okay? So, very obvious na yan. Very obvious na talaga. So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Guys, don't forget i-like, i-share itong video na ito ha para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Okay? And meron tayong pangalawang channel natin ha, Donmar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon kasi marami tayong videos doon na hindi ninyo makikita dito sa main channel natin. Okay? Subscribe rin kayo doon. So sa mga audience ko dito sa Donmar TV, maraming salamat po. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.